Broadcasting live from Calapan City. This is the FM radio of IDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM. Proud member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagong uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin. Maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes, kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Yes, magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. Siyempre, at mapapakinggan po kami sa 101.7 Kalahi FM at sa ano din po sa aming Facebook page sa 101.7 Kalahi FM. At siyempre, bago tayo magtuloy-tuloy, pakilala ko muna yung aking kapartner. Magandang tanghali kasamang Sandy at sa latong mga nakikinig sa aming palatuntunang balita at talakayan ngayong araw na ito. Ay, kumusta ho kayo? At marami ho kaming mga nakahaing usapin na ating pagpupulungan ngayong araw na ito. Yes, may mga pagbabago, ano? Mukhang ito yung latest, itong si anak ni dating congressman at Governor RGB. Si Madam Joanna Valencia ay mukhang nanumpa as partido ng Lakas NUCD na ang namumuno dito sa ating lalawigan ay si Congressman Ardan Panarigan. Hindi natin alam kung anong position pa yung kanyang tatakbuhan, pero ang sigurado ito ay nanumpa na sa Lakas NUCD. Oo. At alam natin kasi dati ng dati ng miyembro ng Lakas ang kanyang ama. Nung matatandaan mo nung panahon ni Binay na siya'y lumaban ng pagka-presidente, di ba? Lakas ang kanilang partido at ang alam ko, ang dinadala ng Lakas noong panahon na yon, ang lumaban ng congressman ng kanyang bunsong anak, itong si Nico Valencia, ay nasa partido ng Lakas. So talagang sila kumbaga standard bearer talaga ng Lakas NUCD at yun yung bagong development. So hindi pa lang natin alam kung anong position kasi kung sakasakali na mag-governor o kaya vice governor sa governor, maaari tatlo maglaban. Itong ating kasamang si Kuya Orbin Rabino na isang negosyante
At syempre itong si Madam Joanna at saka itong si nakaupong Governor Bons Dolor. Ay magandang laban yan. May pagpipilian yung ating mga kababayan. Pero sa tingin ko ang pinakamalapit siguro kasamang Sandy diyan dahil meron namang koalisyon yung Partido Federal ni Orbin Rabino sa Lakas. CMD na kung saan ay itong standard bearer ngayon, itong dating anak ng dating governor at congressman RGV, pwede siguro magsama yung dalawang ito. O depende. Depende partner kasi yung isa si Vice Governor Jojo Perez ay nasa Partido Federal at mukhang maaring magkaroon lang yan ng coalition kung sakali sa governor. Pero pagdating sa Vice Governor siguro free for all na yan. Bahala na yung yung maglaban yung federal at saka doon sa Vice Governor. Ngayon, kung ito namang si Joanna ay Madam Joanna Valencia ay pupunta kay Orbin Rabino, siyempre yan, alam ko sa pwede rin pero posible din kay Governor Bons Dolor. Kaya lang pag doon pumunta paano itong si Katanggol, si Mong? May iwanan ito. Kaya medyo abangan natin kung ano ba talaga yung plano. Bagamat ang sinasabi dito, siyempre pagka si Kong Arnan ang nagdala diyan, merong bigat, merong bagay. Hindi naman natin tinatawaran yung kakayanan ni Vice Governor Jojo Perez. Talaga namang ito ay kumbaga yung qualification nito ay hindi matatawaran dahil naglingkod na ito, kumbaga sanay na ito sa paglilingkod serbisyo publiko at nakapag-deliver naman ng magandang serbisyo siya yung mga nanunukulan doon sa bawat posisyon niyang pinuntahan. Which is kung merong mga under negotiation na pwede isa sa kanilang umatras para mapagbigyan, halimbawa si Rabino maging Vice Governor, nakadepende ngayon kung sino yung choice ni Rabino para maging vice governor. Halimbawa si Valencia or either itong si Perez. Pero nakadepende kasi may mga negosasyon yan May mga negosasyon yan at malayo pa naman yung filing at siyempre inaayos yan paano magkakaroon ng magandang lineup dun sa coalition. Kung paano sila magbibigayan. At siyempre kung ikaw kasamang Sandy tumatakbo kang governor, titingnan mo ngayon kung sino talaga ang may kay para kung sino ang malakas sa tao. May pulso yan Hindi lang partner talaga. Siyempre, yung sa tao, yung kilatisin talaga kung sino yung may kakayanan at may mga pruweba na, kumbaga may mga pinakita na na serbisyo publiko. Hindi yung bagang kung titingnan natin may mga politiko kung tingnan mo trapo. Mangangako sila ng ganito pero wala namang nagawa at walang nangyari doon sa mga pangako. Puro kumbaga parang binobola lang yung ating mga kababayan. Kumbaga titingnan natin kung sa kakayanan. Itong pong si Jojo Perez merong performance yan. May nagawa na po bilang isang vice gobernador yan. Naging city administrator ng kapanahunan ni dating Mayor Doyle Yatson. Naging konsehal yata yan. Naging bukal. Naging board member ho ng First District ng lalawigan ng Oriental Mindoro. At siyempre naging Vice Governor yan. Vice Gobernador. Matagal. At parang dalawang term ba o isang? Dalawang term kasi yung last term yata, 'di ba, na natalo siya ni EJ Falcon. Yun. Pero yung performance niya, compare naman, kahit natalo ito, talagang napakaganda ng performance niya, lalong-lalo na doon sa usapin ng mga problema natin sa probinsya. Which is itong si Joanna Valencia ay anak ng dating gobernador at dating congressman na si RGV. At kung titingnan naman natin kasamang Sandy, itong si Joanna Valencia isang negosyante din. Kumbaga, ang negosyo at yung hanap buhay ni Orbin Rabino at saka hanap buhay nitong si Miss Joanna Valencia ay mukhang magkatugma. Kasamang Sandy kasi mga mga to yung mga real estate contractor. Di ba? Ayun yung mga negosyo nila. Last time tumakbo ito sa 2nd District. Congresswoman, ang kalaban doon si
Kung Boy Umali. Congressman Boy Umali. At itong si Anthony Yap. At naging pangalawa ito. Base doon sa resulta at naging pangalawa si Madam Joanna. Oo. Okay. Ngayon, ito naman yata ang Anthony Yap yata ay tatakbo bilang bukal yata dito sa parang board member ng 2nd District. 2nd District. Ito yung dating kritiko din ito ng Ormeco eh. May mga bagay mga sinasabi nito eh. Pagdating dyan sa usapin ng problema sa Ormeco, hindi lang talaga napapakinggan. At alam mo partner, ang mahirap diyan pagka pinag-uusapan yung ganyang problema, lalo na yung mga problema natin dito sa probinsya, ay pumapasok lagi yung salitang paninira eh. Hindi po ganoon Hindi po ganoon lagi. Talaga namang yan ay nararanasan ng ating mga kababayan, yung mga problema natin. Kaya natin binabanggit dito yan, hindi para tuligsain yung mga nakaupo, kundi para magising, para solusyonan yung mga problema na yan. Huwag sila magtago doon sa salitang paninira. Kasi pagka yan ang natin, yan ang lagi nating sasabihin, walang pagbabago mangyayari talaga. Sa halip na sabihin nyo yung paninira, ay gawan nyo ng paraan. Yung problema natin sa pamasahe, yung problema natin sa Batangas Port, yung problema natin sa provincial hospital, ay madami. So dapat yan ay ginagawa ng paraan. Hindi natin yan sinasabi, katotohanan naman yan. At yun nga, kumbaga matagal lang issue yan. Natatandaan ko nung time ni Congressman Doyle Lecho na naglaban sila, ay issue na yan mga yan. At ang lagi nilang sinasabi, isang paninira. Siguro kung nanalo si Congressman Doyle noon, tapos na yung problema natin sa kuryente, tapos yung problema natin sa pamasahe diyan sa provincial hospital, tapos lahat yan. Kasi kilala ito si Congressman Doyle Lecho bilang action man. Hindi basta ito nangangako lamang. At yung mga binabatong problema na yan, yung pa rin ngayon ang problema natin. Sa poll naman yung hindi mo nagtatrabaho naman. Hindi ka makita dun sa mga pirma. Ang dami pinipirma, di ba? Ewan ko kung anong klase yung mga pinipirma na yun. Tambak di ba? Kahit nga nasaan pero bakit ang dami pa rin problema? Gawa nung siguro nalilito dahil sa daming pirmahin. Alin kang unahin ko dito. Tuwing mag-e-election, lalabas lagi yung salitang paninira. Hindi po ganoon. Wag po tayo magpaawa, kundi dapat solusyonan yung problema ng ating lalawigan. Ginagamit lagi hindi po tayo naninira. Kumbaga, ginigising natin sila para solusyonan yung mga ganyang problema. Which is yan ang karanasan at realidad sa panahon ngayon. Dahil una, yung problema ho natin sa power supply. Yan. Partner, yan, power supply, nabanggit mo. Hindi na paninira yan. Ang kailangan ho natin dito kasi yung matibay na paninindigan At dapat mayroong aksyon. Hindi yung puro lang daldal. Sabi ko nga partner, yung issue na yan ay nung pa, matagal na yan. Ang sinasabi ko nga, kung si Congressman Doy siguro nanalo noong panahon na yun, baka tapos na yung mga problema na yan. Kilala action man ito Hindi ito yung matamis magsalita, hindi ito yung sasabihin mangangako. Sino bang nangako noon diyan sa power supply na yan nung election, di ba? May mga nangako diyan. May mga video pa na makikita mo na talagang sinasabi na pag nag-brand out ng 12 beses, may gagawin ng dyan, ng sangguniang panlalawigan. Anong ginawa? Wala rin naman. Hindi lang 2 beses. Hindi lang 12 partner 200 beses na yan. Dapat diyan action talaga. Ito, meron nag-o-offer ng isang serbisyo. Itong si Kuya Orbin Rabino na isang negosyante. Kumbaga galing sa mahirap, nagtagumpay, nag-o-offer ng serbisyo ngayon dahil nakita yung problema. Hindi lang sinasabi niya, hindi siya magaling manalita, hindi siya matamis manalita, pero pag nagsalita siya ay sincere doon sa sinasabi niya at gagawin niya kung anong dapat yung dapat gawin. Alam mo yung mga nagsasabi ng totoo at ibinabalik ngayon ay ang sabi paninira. Alam mo dapat alamin natin alamin nila. Kasi sila yung nasa posisyon kasama salita, tayo na may tagapuna lamang at tayo na may tagapagsalita lamang ng mga hinaing ng ating mga kababayan. At of course, tayo na rin nakakaranas sa mga ganyang karanasan at issue dito sa ating lalawigan. Dapat, ang ginagawa ngayon ng pamunuan ng ating lalawigan
alamin yung ugat. Alamin, oo. Yung ugat ng ganitong uri ng kakulangan. At dapat meron ho kayong alternatibo na mas madali ang solusyon para mapunan yung pagkukulang. Kasi partner, yan yung salitang paninira lagi. Paninira, pagamat sinasabi, yan ay ginagamit lagi ng isang korap na politiko na yung salitang paninira upang maiwasan yung pananagutan. Yung akusasyon laban sa kanya. Kahit natutuma ito, karaniwan tinatanggap nila mga akusasyon na bahagi ng isang personal na atake o pagtatanging sirain ng kanilang reputasyon ay sa halip na kilalanin ang kanilang mga pagkakamali sa ganitong paraan ay talagang inililihis nila ang atensyon ng publiko mula sa kanilang mga pagkukulang para makakuha ng simpatya sa halip na harapin ang tunay na issue. Oo. Kailangan mo pa magbasa ng verse dyan. Yun nga sa partner sa pang kung magbabasa ka din lang ng verse, dapat makita naman doon sa pamumuhay mo. Mahirap. Kailangan, sabi nga, kung ano yung sinasabi mo, makita doon sa pamumuhay mo. Oo, tama yan. Walang pinagkaiba yan doon sa alam mo yung treatment na ginawa doon sa pagka-aresto kay Kibuloy, na kung mapapansin ng ating mga kababayan, wala ko tayong binabatikos dito. Ito'y mga pagpuna ng ating mga kababayan, in particular doon sa social media at kahit saan doon sa mga napapanood nating mga kuha sa telebisyon. Yung pagka mga ordinaryong pusakal na nahuhuli ay, di ba? Pinangangalandakan yung mukha nakabuyang yung mukha. Kailangan nandiyan ka, pipicturan lahat. Bakit tong si pastor merong parang special treatment nakatago yung mukha. Ano bang meron sa mukha? Baka sabi di kaya full guy lang yun. Kaya nga. Tunay. Alam mo ang totoo partner niyan. Ang dami niyang kondisyon nung nahuli din si Pastor Kibuloy na sinasabi nga appointed son of God. Sabi ng mga kapanalig hindi daw nahuli. Nag-surrender daw. Paano ba naman hindi magsusurrender partner? Yan ay talagang doon na papunto sa kanya yung yung paghahanap, may mga hinihingi pang kondisyon. Ngayon, mukhang sa City Jail yata ang bagsak niya. Para ngayon naman kung sinasabi nilang ito katulad sinasabi naman niya nung una pa na siya ay appointed son of God, walang makakarating sa Diyos kung hindi dadaan sa kanya, siya daw ay Diyos. Bakit hindi siya magbilagro ngayon? Doon sa nangyayari sa kanya ngayon. At alam mo, parang ngayong araw yata ang pagpupulong ng Philippine National Police at ng Department of Justice para sabi ay plantsahin yung schedule ng arraignment dito kina King of kay Pastor Apollo Kibuloy at ang ilang mga kasamahan niya na kapwa akusado doon sa Regional Trial Court, in particular dyan sa Pasig at sa Quezon City. Ngayong nakataklay yata ngayong araw ng Biyernes. At yan ay lilitisin kung ano man ang mga isinampang kaso laban sa kanya. At dapat nga kasi, alam mo, sa tingin ko yung ginagawa sa Senate hearing, parang naman parang wala namang nakukulong Yun daw yan in aid of legislation. Pero ang ibig ko sabihin, ba't hindi na lang idaan doon sa tamang korte? Para mas mabilis ang proseso. Ito kasi ang nangyayari kasi dito, grandstanding lang naman isinapupubliko lang yung mga question and answer na sa pamamagitan ng alam mo naman, titingnan mo kung sino ba yung mga senator na gumigisa dito. Mga kapanalig. Hindi. Saka isa pa, mga convicted to mga to Kaya nga, oo. Yan, partner, alam mo, sa totoo lang, yan si Pastor Kibuloy ay, inaantay na yan sa US doon sa mga kaso. Kasi sa US, malaki yung kaso niya, yung human trafficking. Human trafficking, may kasama pang rape. Ang problema, partner, pagka yan dito, at dito nagkaroon ng trial at yan ay nagkaroon ng hatol dito sa atin. Matatagalan yung pagpunta niya sa US pag ta-transfer niyan kasi kailangan bunuin mo muna niya yung kaso ng yung kasong
kinaharap niya dito. Mm. Mas maganda siguro mapawalang sala yan para may padala agad sa US. Oo. Kasi dito maaaring patagalin yan eh. Sa halip nga naman na makapunta agad ng US yan, ay di hatulan mo na dito. Oo. Para lang hindi mapapunta sa US muna. Oo. Pero mas maganda siguro padala na sa US eh. Yun nga parte ng problema eh. Pagka yan ay nahatulan dito, kailangan bunuin muna niya yung kanyang sentensya dito. Oo. So matatagalan. Oo. Hindi agad basta may papadala. Oo. Ngayon kung yan naman yung mapapawalang sala dito, ay mas madali yung papadala sa Amerika. Hindi ka pwedeng pagsabayin. Parang double jeopardy. Katulad nitong si Let's go. Hindi. Sino ba? Itong si Tevez. Yun pa. Kinumpirma ngayon ng Justice Department na ibabalik na sa Pilipinas Dapat mula sa Timor-Leste. Kasi dito may kaso eh. Meron tayong yung tinatawag na pwedeng ibalik yan yung may batas na ganoon eh. Mayroong mga pagkakasundo. Kaya dapat dito talaga litisin kasi dito siya nagkasala. At harapin niya. Huwag siya magtago. Yung mga paratang na di umano siya yung mastermind sa pagpatay doon kay dating Governor Digamo ng Negros Oriental. Kaya dapat pagka mga ganitong kaso, kung meron man hong kaso dito sa Pilipinas para patas. Alam nyo, minsan ang batas kasi kasamang sa sandi nakapiring eh. Kaya pagalingan ng abogado at siyempre siguro mga impluwensya yan. Ang mahalaga lang kasi dapat ipakita natin sa taong bayan na wala tayong special treatment. Dapat. Dapat pantay. Dahil di ba sabi nga sa batas, walang mayaman o mahirap pagdating sa pagpapatupad ng batas. Di ba? Ang problema, partner, talagang kung matatandaan mo, ang dami namang convicted na eh. Pero bakit nakakalaya itong mga ito? Oo. Di ba? Sino ba yung mga convicted na senator? Kasama niya si Senator Bong Revilla, di ba? Si Senator Jingo Estrada. Si Enrile. Si Imelda Marcos. Mga convicted dito eh. Ang problema, may mga pabor na nakukuha eh. Hindi katulad nung partner nung mga yung isang matanda na nagtakaw ng pagkain doon, yung pagkain lamang dahil nagugutom. Yung nagnakaw ng buko. Nagtakaw ng buko. Ay talagang nakukulong. Itong mga ito, mga plunder ng case eh. Kumbaga, ba't nakakalaya pa? Ang reason, di ba, kay Enrile, tsaka kay Madam Imelda, ang reason dahil matanda na itong mga ito. Ang daming matatanda dyan sa Bilibid, hindi naman nakakalabas. Iba talaga yung may tinitingnan. Dapat kasi maranasan din nilang maipadala doon sa kung hindi sa Iwahig dito sa sa Sablayan Colony. Para maranasan nila. Di ba? Mukhang ito si Kuy Buloy, mukhang sa City Jail yata dadalhin eh. Instead na doon sa sinasabing house arrest. Kasi pag house arrest ka, para ka namang nagbabakasyon lang eh. Di ba? Baka naka-aircon pa yun. Merong gano'n. Tsaka nakakalabas yung mga yan. Sa gabi, pag wala ng nakakalabas, nakakapamasyal. Di ba may mga ganong case? Na yung mga convicted nasusuhulan yung mga bantay nila, nakakapunta kung saan. Pagkagabi. Pero parang walang nagpa-selfie, wala nagpa-selfie. Nadala yata. Kasi bawal. Bawal yung nangyari kay Alice Go, talagang makikita mo unprofessional yung ginawa ng mga tauhan ng NBI. Tsaka galit na galit si Justice Secretary Rimulya. Baka hindi siya nakapagpa-selfie. Doon sa ginawa ng mga kasi naunahan siya. Sabi niya, parang napaka-unprofessional yung ginawa. Sa totoo lang talagang ganun talaga yung magiging tingin ng tao doon. Isipin mo, convicted yan. Hindi pa naman convicted, pugante yan. Nahuli. Tapos, subukan mo nga mahuli ng adik, magpa-selfie ka doon. Gagawin mo ba? Yan kasi, di ba, mabibigat na mga kaso yung nilink kay Alice Go. Itong, di ba, yung may human trafficking. Yung sa Pogo, di ba, may mga pinatay diyan, may mga tinotorture doon sa na yon. Na kung saan ay siya yung pinaka
tawag dito, pinaka-operation yata, isang may hawak na operation ng naturang Pogo na yan. So, malaking kaso yung nakalink sa kanya. Malaking kaso. At saka, siyempre, dapat isama yung mga kakutsaba niyan. Paano nakakuha ng mga birth certificate yan. Yung pala partner dyan sa Parteng Davao, mahigit madaming incheck na nabigyan ng ano dyan. Marami palang pinanganak na incheck dyan. Na citizenship diyan. sa nakakapagtaka, bakit dyan sa Davao, sa Davao, nanggaling yung mga ganyan. Yung siguro, baka may Chinatown doon. Ay, alam mo parte hindi kasi nung time na nanunungkulan si Pangulong Duterte nabalita nga na meron ng ano diyan di umano na embahada ang China. Di ba? Yung federal na sinasabi nila, kaya gustong-gusto ni Digong yata siguro ko sa akin lang na ipatupad yung federal para maihiwalay na niyang yung China Davao yung at Davao. sabi nga niya sabi nga niya nung una, di ba, isang probinsya ang Pilipinas ng China. Kahit pabiro yun, partner, hindi magandang hindi magandang dapat sabihin. Oo. Kaya alam mo magandang accomplishment ito ngayon sa panahon ni PBBM, yung pagkahuli kay Alice Go at yung kuha naman kay Kibuloy. Siyang naging controversial. Nawala yung ilang mga issue na dapat unahin ngayon sa Senado na pag-uusapan para doon sa mga kapakanan sana ng ating mga kababayan. Tama. Parang na-divert na lang dito yung yung usapin lahat dito na. Ano bang pakinabang natin diyan? Ano ba? Mayroon bang pakinabang ang ating mga kababayan? Ay nabubusog ba diyan? Puro grandstanding na siya sabi, puro grandstanding lang. Napipikon sila kay pasikatan na lang. Kaya let's go dahil kung sumagot talaga namang nakakapikon. Isipin mo, talaga naman Chinese ito. Pinanganak yung si Guo Waping. Ang talagang pangalan niya Guoping. Oo. Kaya malaking accomplishment sana yan. Pumalpak lang din kayo dahil doon pa nga sa mga paselfie nga. At tapos yung issue naman ngayon against doon kay Senator Bongo na di manoy siya'y kontrang-kontra dito sa mga Pogo. Pero isa pala ito sa mga nag-propose noong panahon sa pag-aproba nung tawag dito ng Pogo dito sa ating bansa. At isa rin siya sa hindi pumirma para alisin ngayon yung gaming ng Pogo dito sa ating bansa. Pero ngayon kumukontra. Ngayon kontrang-kontra daw. Sa totoo lang, partner, kapanahon na ni Pangulong Duterte talaga, pumasok yung Pogo. Sila yung nakaupo nun Dahil nga naging maluwag sila doon sa mga Chinese. Kaya nga umubuso yung mga Chinese diyan sa West Philippine Sea. Gawa rin nung kapanahon nga ni Pangulong Duterte. Parang in-spoil itong mga Chinese na ito. At kasi pro-China sila Sinasabi nga, yung sinasabi ko kanina na may mga pabiro o sinasabi na tayo daw ay probinsya ng China. Kumbaga, kahit pabiro ay hindi dapat sinasabi mga ganun. Talagang nung time na yun dumami ang mga inchik dito sa panahon natin at sa Davao, sa Davao, 'di ba? Ngayon nabibisto na ang daming inchik na pinanganak pala doon. Nabigyan ng birth certificate. Pinanganak pero 35 years old ng edad, birth 20 years old. certificate. So kasi parang napakaluwag nila doon pagdating sa China At saka isa pa, di ba madami ding naging empleyado yung mga Pogo na yan sa actually mga Chinese ang naging mga empleyado niya kung yun ay maayos ang pakay niya dito sa ating bansa at halimbawa ay malinis at walang tinatago, bakit ka mag-i-employo ng kapwa mo Chinese? At bakit pinayagan magtrabaho yung mga yan dito na hindi kumpleto yung mga pasaporte, yung kanilang mga legal documents? Di ba mga daming illegal? Mga illegal. Bakit? Di ba sila pa'y kaagaw ng mga Pilipino na sa dami-dami pong mga naghahanap ng trabaho na dapat mabigyan ng trabaho? Bakit tinanggap pa ng gobyerno yan? Hindi yun ang nakakapagtaka dyan, partner. Kasi sa China, bawal sila bakit dito sila pumunta? Alam na nga nila, nagbabawal sila sa China. Yan, Pogo na yan. Kaya dito nagpuntahan. At karamihan ng mga krimen ay talagang itong mga nagtatrabaho sa Pogo ang nababalita nung kapanahon na yun hanggang ngayon, di ba? Kita natin yung mga ginawa ng mga yan, yung mga torture, yung mga kidnapping. Kapwa nila Chinese. Laging balita ng mga yung mga inchik, sila yung laging nahuhuli.
Kaya buti naman ho at natutukan ngayon 'yan. Alam mo malaki pa lang naging epekto nung State of the Nation address ni Pangulong Marcos dahil natutukan itong pogo na ito. Kaya malaki naging epekto. At dito sa ating probinsya, nakita ko madaming pagbabago doon sa parte ng salon. Nakita mo partner yung solar light, mga poste, pagkagabi napakaganda. Ito pala yung project ni Congressman Arnan Panaligan through DPWH. Yan parte rin napapanahon yung mga ganyang proyekto dahil unang-una may problema tayo sa kuryente, yung malimit mag-brand out. Kahit mag-brand out ka, iilaw yan kasi solar power yan eh. Yun ang sinasabi ni Congressman Arnan Panaligan na dapat talagang meron tayong focus na pagdating sa mga renewable energy. Hindi katulad diyan may mga proposal yata siya pero hindi yata nasasagot. Napakaganda nung proyekto na yan, yung solar power light sa mga poste. Dahil problema natin yung kuryente dito sa atin. Ang isa pang naging proyekto niya na napakaganda itong diversion road na naman papuntang Tawiran, papuntang Ginubatan. Yan ang mga dapat na proyekto para napapakinabangan. Ramdam ng ating mga kababayan kung paano papakinabangan yan dahil yung trapiko natin. Yung project niya dito sa parteng susuot ka ng Tibag dito sa may Mogas, labas ka ng Santa Isabel. Laking tulong yan na napapakinabangan ngayon. Actually, hindi lang malaki, talagang malaking-malaki. Hindi lang doon sa mga motorista, pati doon sa mga farm to market road na yan eh. Saka particular tuwing hapon mapapansin mo kasama sa na nakita mo yung traffic dito sa kahabaan ng JP Rizal na yan talagang matindi. Pero ang dami ng ating mga kababayan na gumagamit ng alternatibong ruta na yan. Mula dyan sa Phoenix, mula dun sa Pachoca, nalalabas ngayon ng Santa Isabel kasi pwedeng dumiretso yan dahil may mga bypass road dyan. From paglabas mo ng Santa Isabel, pwede kang lumabas ng Biga, pwede kang lumabas ng Komunal, pwede kang lumabas ng Bayanan, Puerto Galera, pwedeng Puerto Galera, Bako, diba? Pwede rin sa Nauhan, diba? May daan dyan papunta sa Santa Isabel, Santa Rita. Kaya talagang isa yun sa napakaganda naging proyekto ni Congressman nung siya mayor pa. Sana lang naman may mga nakahambalang pang posteron kung sino man yung dapat na ahensyang pwedeng magpalipat noon. Kung yung kapitan man, dapat ina-actionan nila kasi napakaganda, napapakinabangan Tsaka yan dapat yung mga ganong programa. Tsaka yan dapat siguro wala na naman kailangan mag-request yan Siguro panawagan din natin sa pamunuan siguro ng mga telcos kasi ibang mga poste diyan, mga poste ng ng mga telephone company. Na which is magkusa na po kayo, magkusa na kayong ilipat yan dahil, di ba, kailangan pa ba ng request ng isang LGU yan o ng isang kapitan? Hintayin ba nilang may aksidente? Di ba? Ay magkusa na ho kayo, nakikita, dumadaan naman siguro kayo dyan dahil may mga nagche-check naman kayo ng mga poste ninyo. Kung halimbawa sa Ormeco, kung meron mga kayong poste dyan, hindi ka pwedeng magkusa na kayo na isaayos na natin yung poste kasi para maging maayos yung daloy ng takbo ng mga sasakyan sa lugar na ito at maisasaayos pa yung natitirang mga medyo bungi-bungi na kalsada dahil hindi masimentuhan dahil may mga poste na yan. Siguro magkusa na, di ba? Hindi na kailangang mag-utos pa o anuman. Pero kung kinakailangan ho yan, kung sino man ang kinaukulan, halimbawa ay kaya nang gawin ng barangay or LGU, sa pag-ugnayan siguro ng local government natin ng City of Calapan, ay sana ay mabigyan ho ng tamang proseso yan at nang may saayos na nang maiwasan yung disgrasya lalong-lalo na kasama sa gabi. Dahil medyo makitid yung kalsada, minsan pag medyo malabo yung ilaw mo, magugulat ka, poste na pala. Poste na, kasi nasa medyo tagal na partner niya problema na yan alam mo inaano pa kay Mayor Arnat Panaligan, siya mayor pa. Sino ba dapat ang mag-aasikaso na niyan? Congressman na siya ngayon Kumbaga dapat may mga kumbaga yung barangay Mansana o kaya nirereklamo ng barangay, dinadala sa city at sinasabi kay Mayora na ito baka pwedeng
alisin na yung mga poste dyan sa gitna. Oo. Baka maka-aksidente. Napapakinabangan ng husto yung proyekto na yan. Oo. Yung mga poste na yan nakakahadlang. Baka kailangan pa ba ng resolusyon ng ng sangguniang panlalawigan, Ayun. ng sangguniang panlungsod? Panawagan natin sa sangguniang panlungsod na sana ay gawan ng paraan yung problema doon. Baka nakikinig naman sa atin si Vice Mayor Bim Ignacio. At kung maaari ho ay magawa ng solusyon yung ilang mga problema dyan sapagkat para maiwasan na yung mga disgrasya o maaring aksidente man dyan sa naturang lugar na yan. Panawagan lang panawagan lang. May nag-text sa atin wala pa rin daw sweldo. Ang August, na petsa? Ito sir. Ito yung sa Oriental Mindoro Provincial Hospital. Nakakaawa din man itong mga health worker dito. Laging delay yung sweldo. Sino ba yung napirma diyan sa payroll na yan? At bakit hindi agad mapirmahan? Isipin niyo pinagtrabahuan na ng tao. Pinaghirapan na, hindi pa mapa sa kamay nila sa tamang oras. Nangyayari diyan, nakakapangutang pa ngayon mga yan, doon sa 5-6 Ang tanong, may budget ba? May budget partner kasi yung iba naman nakakasweldo Hindi lang natin alam kung ito ay kumbaga hindi sabay-sabay. Pero dapat talagang naibibigay yung kanilang sweldo just sa Oriental Mindoro Provincial Hospital. Oo. Kaya ay sana ho ay na yan, maintindihan ninyo dahil sa panahon ni Agosto ngayon ay sabi nga nila siguro talagang dapat na yan partner, dapat sa madaling panahon total ay aprobado na naman hindi dapat na delay ang conversion ng provincial hospital into Mimaropa Regional Hospital kasi naandyan partner pag naging regional hospital na yan halos ang magmamanage na yan ay ang national na DOH. So palagay ko yung mga problema diyan mababawasan na kundi man mawawala na yan kasi hindi malaking bagay din sa sa provincial government kung ibibigay na yan sa national kasi yung budget na ginagastos ng provincial government diyan pwedeng gamitin doon sa mga mga community hospital at doon ilagay doon sa malalapit kabilang yung bawat bayan pauna rin yung mga community hospital malaking bagay. Ewan ko bakit nadidelay yan. At matagal pa. Samantalang naandyan na Ang mahirap niyan, partner, pagka yan mamaya, binitin pa natin ang binitin yan. Yung ibang probinsya may apply din into regional hospital. Kung mapapunta ng Palawan yan, laking panghihinayang ng ating probinsya diyan dahil mapapalayo sa atin yung regional hospital. Oo. Marami daw naman tayong mga private hospital Mayayaman. Ang problema yung pambayad. Buti sana kung katulad nung opisina ni Congressman Arnan Panaligan na talagang pagdating dyan sa mga pangangailangan sa mga medical, sa health, ay nakakapagbigay ng tulong. Ganun sana. Kung meron sanang ganung mga ahensya tayo na pwedeng may budget. Kahit na madala mo yan sa private hospital, merong tulong na ibinibigay. Oo. Sabi ng ibang opisina daw dyan sa provincial. Parang wala namang naibibigay. Yun. At saka nakakaawa din partner yung ating mga kababayan dyan nagpapadala sa atin ng mga picture. Yung mga pasyente natin ay nasa labas, nasa hallway. Merong time na ganun. O yung mga pasyente, pag pinuntahan mo yung mga room, punong-puno. At napakainit. Kumbaga talagang kumbaga pag mahina-hina yung resistensya mo diyan, baka makakuha ka pa ng instead na kay gumaling diyan, makakuha ka pa ng sakit. Oo, at saka alam mo yung alarma ngayon yung sakit na yung dulot ng lamok, yung dengue alam mo yung ilang mga probinsya nagdeklara ng state of calamity katulad ng probinsya ng Bohol. Sa dengue. Dahil sa patuloy na pagdami ng cases ng dengue. Sana po dito sa atin lalawigan ay hindi maging katulad ng ibang probinsya. Kaya kung napapansin naman natin, meron namang mga prevention na ginagawa yung Department of Health. Yung ginagawa nila, yung patuloy na pagpuksa ng ng pugad ng lamok. Yung misting, yung tawag ba diyan, at saka yung fogging. Oo.
maganda ho yan. Actually, hindi naman talaga nakakapatay yan ng lamok Diba? Pinalalayo lang. Pinapalayo lang. At saka partner yung paalala, yung pong lamok na may dala ng dengue ay hindi po yan nangingitlog doon sa madaming tubig. Oo. Doon po yan sa malinis na tubig, kaya lagi po yung itatapon yung mga tubig yung nakaimbak diyan na open na pwedeng pagbahayan yung ng dengue. Oo. So mahirap po kamakailan ang daming dito sa ating sa probinsya. Dito sa ating city. Madami ding mga barangay dito na mayroong mga cases ng dengue at mayroong ilang mga namatay kung hindi ako nagkakamali. Meron yung anak ng isang kaibigan ko ay siguro mga 2 months ago ay namatay dahil sa dengue. Isipin mo partner yung pwede namang maiwasan kung gagawin. So hindi dapat nangyayari yung mga ganun. Oo. Kaya tayo ho'y mag-ingat-ingat din at alam mo sa mga kababayan nating nakikinig sa atin, kung maari ho ay bumili kayo ng kulambo, kahit pa sabihing old style. Old style pero safe, mas safe ho yan Oo. Partner, napakahirap kaya ng sitwasyon mo pagka burnout. Napakainit na tapos napakalamok pa. Maganda kung meron kang kulambo, doon ka na lang matulog sa labas pagka nagba-burnout. Safety ka pa doon sa basta may kulambo ka. Kasi hindi natin maiwasan minsan sa loob ng kwarto, di ba? Talagang may nakakalusot na lamok siguro mas maganda pagka para na lang. Tapos laging brownout nga. Lagi pang brownout. Mainit na. Maglatag na lang sa labas, magkulambo na lang para Kulambo medyo na lang. safe. Tsaka pag nasa labas ka, pag may kulambo ka, at least wala yung init. At saka medyo tawag dito, medyo yung pag-iisip mo kasi yung bumubulong sa yung lamok, di ba? Ang hirap matulog. Merong ganun partner parang nang-aasar pa yung lamok at iikot-ikot sa tenga mo. Tsaka siyempre mamaya matsambahan yung anak nyo. Mas mura ho yung kulambo kaysa magpapa-hospital. Lalo na pag dinalhin mo sa provincial hospital, wala mang gamot. Hindi naman maintindi yung anak mo doon minsan dahil sa dami na ho ng intindihan natin kasi yung sitwasyon ng mga doktor natin. Hindi naman ho mga robot yung mga yan na hindi napapagod. Ang problema partner, sinasabi ko nga, magagaling yung mga doktor natin diyan, mga espesyalista na diyan, karamihan kung wala nga sa mga dengue, kung wala namang may bibigay na gamot, wala namang magagamit na magandang mga medical equipment, mahihirapan ang doktor pag ganoon. Malala mo yung vaccine dati doon sa dengue, yung Dingvaxia, di ba? Na naging kontrobersyal sa panahon niyan ni dating presidente Pinoy Aquino. Na kung saan ang tawag dito yung DOH secretary noon si Garin, na siyang kasalukuyang congresswoman ngayon ng 2nd district o 1st district ng province of Iloilo. Na kung saan di ba marami ang cases noon na mayroong mga namatay. Ano kaya naging kaso doon sapagkat di ba? Mukhang na-absolute itong si congresswoman Garin. Kailan lamang At may mga doktor naman talagang kasi parang ang nangyari parang napolitika yung yung vaccine ng Dengvaxia. Pero madami yung mayayaman nagpaturok niyan, wala namang nangyari. Wala namang nangyari. Yung anak ko nagpaturok niyan na wala rin namang nangyari partner. Talaga lang mukhang napolitika yung yung Dengvaxia. Ang nangyari partner nung kailangan natin yan. Hindi na tayo binigyan nung company. Kasi nga ay yun do sa issue ng Dengvaxia. Nung Dengvaxia na parang na politika. So ibig sabihin mayroong pa mali doon sa proseso ng pagturok o paano? Baka doon sa kasi may mga may mga doon sa proseso ng pagturok maaaring may pagkakamali. Actually partner yung anak mismo ni Pangulong Duterte naturukan yan wala namang wala namang nangyari. Siguro baka may mga problema sa health yung ibang naturukan niya na hindi agad na nasuri. Kumbaga kasi merong dapat na turukan yan, may mga hindi dapat maturukan yan So ibig sabihin parang tinitesting pa lang yung gamot, kumbaga hindi pa talaga totally proven na yung safety ng isang pasyente, ng isang bata na dapat turukan ay baka hindi pa ito na testing sa ibang bansa. Actually, tagumpay naman sa ibang bansa. May mga bansang talagang gumamit yan. At dito lang talaga sa atin nagkaroon ng problema yan. Nagkaroon ng sablay. Dito na nagkaroon ng problema yan. At yun na-absuelto naman si Secretary Garin. At saka madami naman naturukan niya na wala namang nangyari. Sabi nga yung
kahit yung mayayaman na unang nagpaturok diyan dahil nga for safety nga. Oo. Kaya kalimutan na natin yung dingback siya. At may bago naman ngayong may bago naman ngayong vaccine diyan sa sa anti-dengue, di ba? Oo, may mga bago namang siguro brand. Yung prevention ng pinakamaganda diyan para hindi ka na magkaroon ng dengue. Syempre yung sabi nga dapat yung prevention muna. Yung sinasabi nating paging, yung mga pagpapalis ng mga lamok. At saka ingat. Nagagamot naman kasi. Basta may tamang proseso lang at saka tamang lunas. Kasi pag na-delay, wala naman tao na mabubuhay pag inabot ka ng delay ng paggamot sa iyo. Tama. Tsaka yung pala partner yung dengue na yan, pagka yung nawala yung lagnat mo, huwag kang kasi sigurado. Dahil yung pala yun biglang nabalik. Yung pala yung sinyalis nun. Kung may dengue ka tapos nawala yung lagnat mo, mas delikado pala yun. Lalo na pagka hindi ka pa nakainom ng gamot na pangontra. Kaya mag-ingat ho tayo dahil talagang sa ibang probinsya patuloy na lumalala ang kaso ng dengue na yan. Dito sa ating lalawigan, sana ay maiwasan yan sa pamamagitan ho ng mga prevention na pwede natin gawin. Okay, batiin ko lang si dating House Deputy Speaker Congressman Doyle Lechon at saka ngayon tatakbo bilang mayor. Alam ko talagang ito desidido na. May mga nakikita na tayo mga tarpaulin. Kasama niya si Vice Mayor Bim Ignacio. Siyempre yung sangguniang panglungsod, majority, isa lang yata ang hindi napasama doon. At mayroong mapapadagdag kung di ako nagkakamali, Paul Luna. At saka nga pala si Attorney Lorabel Tanyag ay hindi ito bago, partner. Talagang ito kilalang-kilala ito. Si Attorney Lorabel Tanyag na magbabalik at gustong maglingkod ulit bilang konsehal ng Calapan City. Magaling ito, partner. Talagang pag sa batas, lalong-lalo na doon sa usapin ng ng kalikasan natin. Ay nangunguna ito si Attorney Lorabel Tanyag. Hindi na ito kumbaga sa serbisyo publiko, hindi na ito bago. Ito yung butihing may bahay ni paring Ronald Panaligan. Na talagang ngayon busy na rin. Sa pag-ikot, siyempre, kailangan mag-ikot-ikot ka na. Ito naman si Mayor Doyle Lechon, hindi naman matatawaran itong ginawa nito sa Calapan City. Talagang may mga resibo. At hindi mo sasabihin puro paninira. Kasi talagang naandyan yung mga proyekto Naandyan, nakikita. Lahat nakatatak. Yung sinasabi nila sa education, sa orange card, lahat ng mga madami partner madami kung titingnan mo yung mga achievement niya nung siya ay mayor pa ay may pruweba, may resibo at talagang mismo yung mga taga-ibang lugar, mga taga Manila nagsasabi pag pupunta rito ay sinasabi nila magaling yung mayor nyo nung panahon na yun. Sa panahon niya na nabuo yung ating Calapan Public Market, napakaganda niyan. Walang problema yung mga maninindod diyan. Yung mga mga toda talagang nabigyan ng insurance yung mga yan at may pagkakaisa yung mga yan. Hindi yan nagkakahiwa-hiwalay nung panahon nung nanunungkulan pa si Mayor Doyle Lechon. At yung disiplina, yung sinasabi natin, yung pagtatapon ng basura, ay bawal yan. Yung pagtawid sa mga pedestrian lane na huhulihin ka ng panahon na yun. Ang dami nagagalit pero natuwa sila doon sa resulta. Nakita nila maganda pala yung ganun Tama pala yung mga ganung pagpapatupad. Madaming nag-aantay, madami nang nag-aantay doon sa pagbabalik na ni Mayor Doyle Lechon. Tsaka alam mo naman iba yung salita doon sa gawa. Yung action man yung action man. Sinabi ko nga sa partner nung panahon ni Congressman Doyle Lechon, siya yung lumaban bilang gobernador. Talaga namang yung mga issue noon, legit yun legit yun. Yun pa rin naman yung issue ngayon na sinasabi natin yung pagdating sa kuryente, pagdating dyan sa provincial hospital, pagdating dyan sa kalikasan natin. Yan lahat partner ko totoo yan, ramdam ng ating mga kababayan. Kaya nga lang ang sinasabi nila lagi yung salitang paninira na gasgas na na pag kitang-kita mo naman ramdam ng mga kababayan natin yung problema. Tapos babanat na nga, puro paninira lang yan. Nasaan tayo? Paano magkakaroon ng pagbabago pagka laging ganoon? Sa halip na harapin natin yung yung problema, yung sinasabi natin na hindi naman natin kumbaga tayo tinig lang tayo tagapagsalita lang tayo sa mga nararamdaman ng ating mga kababayan. Pagka ganyan lagi, sasabihin, uuso na naman yung salitang paninira.
ginamit na yan, gasgas na yan eh. Ang tingnan natin kung paano susolusyonan yung mga problema na nararamdaman ng ating mga kababayan. Oo. Kaya, magandang tanghali din kay Konsihal Popong Ortega. Oy, si Konsihal Popong Ortega, may balita ako ha. Ewan ko kung hindi pa ito kumpirmado. Mukhang manunumpa ito sa Partido Federal. At siyempre pag napapunta ka doon, ito yung partido ng Pangulo. Ay kung may katotohanan na, pero may nagbulong sa atin na baka nga manumpa ito. At ito yung kanyang sinasabi lagi, yung bagong Victoria, no? Napakaganda ng kanyang plataforma diyan sa Victoria. Alam ko madaming mga illegal ngayon diyan eh. Yung mga sugalan, mga sana naman kung si Kapupong siya yata sa pinapangako niya yan na talagang aalisin niya lahat yung mga illegal diyan sa bayan ng Victoria. Napakaganda nung ginawa niya nung siya nanalong konsihal. Alam mo na nabanggit mo yung sugal na yan. Marami nagkakaroon ngayon ng comparison doon sa ating mga kababayan. Bakit daw sa lungsod ng Calapan bawal ito mga perya dahil may mga nagsusugal. Pero doon sa bayan ng Nahuan meron daw, ayos daw. Hindi lang ng partner sa bayan ng Nahuan. Madaming bayan ngayon ng merong mga peryahan na yan na dapat talaga naman bawal yan nakakapagtaka lamang. Bakit yan ipinapayagan ng mga chief of police diyan? Itong ating regional director, kaya to provincial director, kitang-kita nila sa Puerto Galera, napapunta ako minsan, talagang open na open yan Diyan sa San Teodoro, saan ko ba nakita yung isang malaking diyan? Victoria, meron. Ngayon, bawat bayan, meron na. Happy Fiesta pala sa Nahuan. Sa Nahuan, meron. Fiesta yata ngayon. Paano nakakapag-operate yung mga yan? Alam naman nating illegal, ang legal lang diyan yung mga rides. Pero pag sinamahan mo yan ng mga color game, bawal na yan. So, bakit pinapayagan nito ng provincial director? Sino ba yung provincial director dito sa atin ngayon? At isa pa, sana naman kung meron na rin mga illegal na aktibidades na ginagawa dyan, sana hindi naman ma-involve yung mga bata. Yung problema partner, kitang-kita doon sa picture, mga bata na nataya may mga picture tayo, may mga tayo na mga kabataan. Yung isa pa nga dyan sa parte ng Nahuan kaya siguro pinatitigil yan dahil natalo yung isa diyan, mahigit na 15 mil yata. Tapos ibabalik pa sasanla pa yung motor. Isipin mo partner yung yung problema na yun na dahil lang dyan sa sugal na yan. Kaya kung tayo din magsugal, huwag naman ubos biyaya. Mahirap partner, natalo. Ibilin nyo na lang ng pangailangan ng pamilya ninyo. Kasi pero parte ng pinakamaganda diyan kung nakikita yan ng ating mga kinauukulan, lalong-lalo na siguro si Governor Bons, nakikita siguro yan. Alam naman bawal yan yung mga illegal na sugal na yan tingnan mo na lang itong tawag ito, yung isabong. 'Di ba? Matagal nang pinatigil yan yung isabong na yan. Bakit may mga nakakalusot pa rin? Meron pa rin namumusta sa through cellphone walang huli pag sa cellphone 'di ba dati pinagbawal na yun, wala nang isabong, wala nang live na ganoon ngayon parang meron na ulit may mga tumataya pa rin paano kaya nangyayari diyan nakakalusot 'di ba lahat ng piyestahan ngayon talagang namamayagpag na yung mga peryahan parang bumalik na doon sa dati. Dapat kung meron man ganyan, ang lang natin dito kasama sana i-regulate ninyo. Sana hindi ma-involve yung mga kabataan para at least hindi ng parte talagang dapat pagbawal yan 'di ba yung sinasabi ko sa iyo nalulong natalo walang pati nga yung motor sasanla na walang pinagkaiba yan dun sa sigarilyo 'di ba? Dapat mayroong 18 pataas na pwedeng parental guidance yung pwedeng magsigarilyo ngayon makikita mo yung mga kabataan may mga picture tayo papakita natin yan na talagang namamayagpag na yung mga illegal sa sugal na yan. Panawagan natin kay PD at saka kay Regional Director at sa mga pinunuho ng mga bayan-bayan ng mga chief of police kung meron naman mga ganyang pasugal dyan sa inyong mga nasasakupan, paki-regulate naman baka pwedeng paksaway ng mga bata na hindi naman mapasama yung mga yan pwede naman partner bakit sabi mo dito sa Calapan wala na yan bakit sa ibang lugar meron yan anong meron
Oo. Anong meron? Bakit dito sa Calapan wala? Dalawa lang naman yun. Meron at wala eh. Ayun. Oo. Sumusabong. Oo. Ha? Yeah. Ayan. Wala na tayong oras. Okay. Okay, muli po, abangan niyo po sa susunod yung programa namin. Sandy Soriano po. Maraming salamat po. Tom Lago po. Maraming salamat sa inyong ginawang pagsubaybay dito sa aming palatuntunang balita at talakayan. Ayun. Okay.